Yo, what's up? Kamusta mga kabengking? At here's your Lucky Boy TV. At here's for another vlog. At ngayon ay nandito tayo sa CDO2 Cycle para ipakita sa inyo at pakilala ang bagong Yamaha Mio Gear 125S at yung standard. So, ang Mio Gear ay may dalawang klase. Ito nga yung standard tsaka yung S. Pero konti lang naman yung pagkakaiba. So, tingnan natin yung specs niya sa bagong Yamaha Mio Gear 125. So okay, ngayon tingnan natin ang Yamaha Mio Gear na to na bagong labas lang dito sa atin sa Pilipinas, no? So technically sa nakikita ko ay halos parehas lang naman siya. At syempre naggawa din ako ng mga research ko, nagtingin din ako sa Google yung specs niya. Halos katulad din naman siya ng MIUI 125. Pero tingnan natin kung ano yung pinakamalaking pagkakaiba niya. Pero syempre sa looks makikita agad natin yung kanyang forma ay mas aggressive, di ba? Patulis yung kanyang headlight at yung kanyang side fairings. At ganoon din parang Aerox yung kanyang tapalodo. So ngayon, ito yung pinakamalaking napansin ko talaga sa kanya kasi napansin ko may mga nakasulat dito sa mga fairings niya. So ayan kagad yung pansinin natin. So ito palang Mio Gear na to ay meron siyang mga anti-scratch. Kung mapapansin nyo, yung kanyang fairings ay hindi siya smooth. So marami siyang mga design na magaspang. Kasi pagka ganito, hindi siya madaling ma-scratch kung sakali man na may mga tumama sa kanya. Pero hindi naman sinasabi na hindi siya may scratch. So, ang ano lang dito, ang maganda lang dito, hindi siya basta-basta may scratch. So ganun din, katulad dito sa gilid, ito, lahat ng yan. And then ganun din dito sa loob, tsaka dito sa gilid hanggang likod. So may nakalagay dito na multi-purpose. Tapos isa pang maganda dito sa Mio Gear na to, ito yung bago sa kanila. Kung mapapansin nyo, yung mostly ito yung tinatapakan natin eh. Ganito katulad yung sa Sporty, may nakaangat na ganito, diba? Unlike dun sa MIUI. So ang kagandahan sa kanya, meron na siya mga ganito, yung parang mga thread. Ayan, mga thread kung saan yung paa mo pag nakapwesto dyan ay hindi basta-basta dudulas, especially kung maulan.
ito, tulad nito, may nakalagay nga dito, ayan o. Side protection. So makikita natin dito, itong model nga pala, ito yung S. So, sige, bago natin explain lahat ng mga specs nito, ano ba yung pagkakaiba ng S tsaka ng standard? So, basically lang naman yung SSS, stop and start. Tapos, meron din siyang yung remote. Yun lang pagkakaiba niya. Pero, same naman lahat ng specs. So, napakaganda ng kanyang display. Meron dito yung kanyang eco, yung kanyang built-in. May built-in to na hazard. Ayan, meron siyang built-in na hazard. Tapos, meron din siyang indicator ng high. And then, yung sa start naman, start and stop, ito, gagana lang naman siya kung tumatakbo ka na. So, since di naman natin na tumapatakbo dahil brand new nga to, hindi natin siya ma-testing. Pero meron siyang indicator. And then also, meron din siyang indicator. Ito yung indicator kapag may problema sa oil level mo. For example, mas mababa na or kailangan mo na magpalit ng oil. So, ayan yun. Pagdating naman dito sa kanyang mga switch, ayan, kabilaan, hindi siya katulad ng typical na Mio i125 tsaka ng Sporty na pinapalitan yung buong switch dito, 'di ba? So ito, kung sakali na may masisira dito, isang part lang yung kukunin mo at papalitan mo. Ito, tulad nito sa kabila, isang part lang yung kukunin mo kung sakaling may masira man at papalitan mo. Unlike doon sa mga typical na katulad sa mga Mio scooters, ay kailangan mo siyang palitan ng buo kasi hindi ka naman makakabili ng mga switches lang. Unlike kung meron kang mga extra na pinagpalitan o sa mga kaibigan mo na may mga extra, pwede mong hingin yung mga buttons doon, pwede mong ikabit, diba? Pero unlike dito, talagang kung ano yung masisira sa'yo, yun lang yung papalitan mo. At very elegant naman yung kanyang panel gauge. Meron na rin tayong charging port dito. Kailangan nyo lang bumili ng yung sa sasakyan na USB connector para dito. 12 volts, 12 watts. Saktong-sakto yan para sa mga bumabiyahe. Especially yung mga naglalalamove, mga food panda, mga grab food, yung mga ganon. At iba pa. Saktong-sakto to. Napakaganda din yung kanyang bulsa. Napakalalim. Yun o. Susubok ko ilagay yung cellphone ko. At yung cellphone ko medyo malaki to 5.5 inches to. Sakto. Tingnan mo. Swak na swak siya. Siguradong hindi siya malalaglag. And then let's proceed naman dito sa bandang gitna. Kung saan ito yung tinatawag na helmet hook or hook. Napakaganda at napaka-elegant din ang kanyang hook. Kasi kung mapansin nyo, meron na siyang lock. Tsaka pwede siyang mapihit. Diba? Unlike ng mga traditionals na mga sa scooters, yung nakalawit lang dito. Tapos ito foldable. So mas maganda siya tingnan. At saka kung sakaling may ilalagay kang bag dito, hindi siya sasabit. Kasi minsan sumasabit yung ganyan pag nakafix na ganyan. Naglagay ka ng bag na malaki dito, sumasabit siya. So good point yan. And then sa kanyang inner fairings naman, ang ganda ng forma, pagkakagawa ng kanyang inner fairings. Ayan, kung nakapansin nyo may mga curved design na ganyan. So napaka ganda. Sa Mio Gear 125 din pala ay meron din siyang kill switch dito sa stand. Tulad ng Mio i125. At ganun din yung foot peg sa kanyang passenger. Parehas lang sa Mio i125. Halos ganun din itsura niya sa makina. And then makikita natin dito sa kanyang air filter. Mapapansin lang natin na mas mahaba siya yung air filter niya, air filter box. Mas mahaba siya compare naman natin sa MIUI. Pero napakaganda at napaka-elegant ng paint niya na ginamit dito sa crankcase. At ganun pa rin, traditional. Meron pa din siyang kickstart. Ako, kung tatanungin nyo ako, mas gusto ko yung may kickstart. Kasi minsan, yung mga walang kickstart na motorcycle, kapag nalobat sila, yun, namumblema talaga sila ng gusto. And then, let's proceed dito naman sa kanyang rear shock. Ito naman ay standard height din na 300mm, katulad din sa mga typical na scooters. And then, ganun din, drum brake.
sa likod 14 ang size ng kanyang mag. Ang pagkakaiba ay ito na, yung gulong na stock niya ay Dunlop. Ayan, no? Yayamanin, no? Tapos yung kanyang size naman ay 100 by 70. Ayan, 100 by 70. So makapal na yung gulong niya na stock. Pwedeng pwede na talaga pang biyahe. Kumbaga, yung mga bumibili kasi ng Mio Sporty tsaka MIUI, mostly pinapalitan kagad yung gulong dahil nga syempre alam naman natin na gulong ang isa sa pinakamahalaga na part ng motorcycle kasi ito yung nakalapat sa semento, di ba? Kaya mostly ginagawa, pinapalitan kagad mga ilang buwan lang. Pero dahil nga dito sa Mio Gear ay Dunlop brand na yung ginamit, alam naman natin na Dunlop is one of the top tires motorcycle dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ganoon din, makapal, di ba? Pambiyahe na talaga. Punta naman tayo dito sa may tail light. Kung ano sa tail light, good looking naman tail light niya, napaka-pogi. Pero ang ginamit pa rin sa kanya ay mga traditional bulb. Ayan, tatlo. Sa kanyang signal light tsaka sa kanyang brake light. Bagay na bagay naman yung kanyang tambutso dito sa kanyang katawan. Dahil nga hindi naman siya ganong kalakihan. Napakaganda. Tapos dito sa may loob, maganda yung kanyang maganda yung kanyang pansalo. Dito, yung rubber part na to, hindi katulad sa MIUI kasi medyo maikli lang, talagang pumapasok dito sa loob yung mga dumi. So ito medyo malaki siya, medyo malapad, kaya talagang mas secure yung makina natin sa dumi. Dito naman, pagdating naman dito sa pan, sa kanyang cooling system, ang gamit pa rin sa kanya ay air cool pa din siya. Pero para sa akin naman sa mga MC na 125, goods pa din naman talaga tong traditional na air cooling system. Hindi ka naman itirik nito kasi napakadami ng bumiyahe naman from Apare hanggang Hulo. Hindi naman tinirik yung mga MIUI, mga Sporty, hindi naman. At good thing pa, syempre bawas sa maintenance mo kasi hindi mo kailangan maglagay ng mga cooling na na liquid, di ba? Good 'yon. Good point 'yon. Kanyang front wheel naman ay meron siyang 80 by 80 14 mag. So katulad din ito by the looks, katulad din ng MIUI 125. Parehas din ng kanyang structure pagdating sa fork, sa disc. Dahil ito rin ay 3 holes. Ayan, 3 holes. Same lang din yung kanyang mga ginamit na mga materials. Hindi ko lang alam kung pwede isalpak itong mag sa MIUI kasi parang parehas talaga siya no? Okay, good thing, napansin ko ito yung isa sa nagiging problema yung mabilis makalas yung mga tornilyo dito. Ito, kung napapansin nyo, may yung bracket niya talaga nakapasok dito sa may lagayan tornilyo. So nakapaloob siya na ganun. So ang ganda, good thing yun. Good point yun para dito sa Mio Gear. Pagdating naman sa kabila, same thing, ganun din. Ganun din naman sa MIUI. Ito, good thing may ganito na yung parang kumakapit sa cable kasi sa MIUI talagang kumakapagpagpag na ganyan good thing additional, diba? Yun, testing natin yung busina. So yung kanyang stock na busina, tulad din ng mga typical na mga stock na busina ng mga ibang Yamaha scooter, diba? So mostly pinapalitan naman yung mga ganyan. Ito, tingnan nyo yung display dito. Ang comment ko lang, sana yung mga ibang parts tulad nito, yan, bulb, mga park light, yan, para sa akin mas maganda sana kung ginawa ng LED. But well, LED naman tong kanyang headlight, at malakas naman. Pero sana dinamay na nila yung mga ibang parts. Di ko alam kung bakit ganun yung yung ginagawa ng Yamaha.
And then ganun, tingnan natin, ganun din. Tingnan din natin ito. Eh, ganda, ang ganda ng kanyang ano, ang ganda ng kanyang signal light. Kasi malaki siya. Tapos may mga reflector pa na nakalagay dito, additional sa kanyang kaha. Ito yung kanyang remote switch, 'di ba? Kumaga indicator to. Katulad yung sa ano, sa Soul, 'di ba? May indicator kung halimbawa nasa parking ka, hindi mo makita. So pipindutin mo lang siya, iilaw siya, tutunog siya. So ito yung kanyang compartment. So goods naman yung kanyang compartment, malalim. At siguro makapaglagay ka dito ng madaming gamit, talagang enough na para sa pangangailangan mo. Grab bar niya. So ang ganda ng pagkaka-finish ng kanyang paint. Suwabe yung kanyang grab bar. Sakto siya pag hinawakan ng back ride. Pero kung may back ride kayo, especially kung babae, huwag niyong pahawakan dito. Syempre, payakapin nyo na sa inyo. Alright, upuan. Ito naman, ang upuan naman niya okay naman. Tulad din ng mga ibang motorcycle, hindi lang naman sa Yamaha, ganun din naman na maganda naman talaga ang stock seat. Sa totoo lang, napakaganda ng stock seat. Ako nga, naka-flat seat ako, medyo nagsisisi na ako kasi ang sakit na ng puwet kapag bumibiyahe. Ito, napakaganda, makapal. Makapal siya, malambot, at maganda yung kanyang seat cover, hindi madulas. Kasi meron siyang mga ganito, kung nakikita nyo sa camera natin yan. So goods, maganda. All in all, Mio Gear 125 para sa akin ay goods na goods. Bilhin to sa mga gustong bumili ng motorcycle na nasa 125cc. Isa ang Yamaha Mio Gear sa napakaganda niyong pagpilian. Sa dami ng mga lumalabas na mga motorcycle, hindi lang sa Yamaha, pati sa ibang brands. Pero ang Mio Gear ay isa. Talaga na ma-recommend ko sa inyo na bilhin nyo. Siyempre Yamaha yan di ba? Yun ganda. Yan. Ngayon, pag-usapan naman natin sa kanyang price. Kasi alam ko, nagtatanong kayo kung magkano nga ba ang price ng bagong Yamaha Mio Gear S tsaka yung standard. Ang Mio Gear S ay nagkakahalaga ng 79,900. At pagdating naman sa standard ay 75,900. Pero pag bumili kayo ng cash dito sa Sileo 2 Cycle, nga pala, mabanggit ko lang sa inyo, ito yung pinakamalaking Yamaha 3S sa buong Pilipinas. So, pag bumili kayo dito, makakuha pa kayo ng discount. At sa mga gusto naman ng installment, visit na lang kayo dito at i-flash ko dito yung contact number para pwede kayo mag-inquire online para pagpunta nyo dito, alam nyo na yung mga dadalhin nyo o yung mga dapat yung provide. At ganoon din kung magkano yung sa installment kasi bago pa lang to, kahapon pa lang din siya lumabas. So sa ngayon dalawa pa lang yung kulay na available sa kanila. Naghahanap din dito ng ibang scooters ay available din sa kanila itong Mio Sporty, Mio i125 available din, ang ganda ng kulay. Mayroon ding Aerox, ayan, available. Tsaka NMAX, pinakabagong NMAX. So available sa kanila yan dito sa Sileo 2 Cycle. So hanggang dito na lang ang video vlog natin para dito nga sa Yamaha Mio Gear S at standard. So don't forget to like, share, and subscribe to Dekeboy TV. At please click nyo ang notification bell para sa ganoon wala kayong malagpasan na bawat bagong video ko. Dekeboy TV, nagsabi na speed thrills but kills, pricey, peace, and bye bye. Visit kayo dito.